Bilang isang doktora na ang puso ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong madalas kong naririnig sa aking klinika. Isang kwentong puno ng tahimik na pag-aalala at hindi nasasabing mga tanong. Ako po si Dr. Benigno Manlapas at narito ako para samahan kayo sa isang paksang bihirang mapag-usapan, ngunit napakahalaga para sa kalusugan at kaligayahan ng bawat lalaki sa kanilang ginintuang taon. Isang tahimik na gabi sa isang subdibisyon sa Quezon City, si Mang Edgardo, isang 73 taong gulang na Ginoo na retirado na matapos ang ilang dekada ng tapat na serbisyo sa Meralco, ay mag-isang nakaupo sa tabi ng bintana. Sa labas, ang marahang huni ng mga kuliglig ay umaalingaw-ngaw sa mga puno habang ang amoy ng kapeng barako ay nananatili pa sa kusina. Ginagawa niya ang isang bagay na ginawa na niya ng libu-libong beses, isang pamilyar na gawain, isang tahimik at pribadong ugali na hindi nakakaabala sa sinuman. Sa katunayan, madalas itong nagbibigay sa kanya ng aliw sa mahahaba at malulungkot na gabi mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ngunit iba ang gabing iyon. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang katawan ang hindi tumutugon sa parehong paraan. Pakiramdam niya ay may mas malalim na bagay sa loob niya ang dahan-dahang nawala. Isang bagay na hindi niya mapangalanan, ngunit alam niyang maaaring hindi na kailanman babalik. At ang bahaging pinaka-nakakalungkot sa akin bilang si Dr. Ravi Manon, isang espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki, ay ang dahilan ay hindi ang katotohanang siya ay nagmamasturbate. Ito ay kung paano niya ito ginagawa at ang mga bagay na hindi kailanman sinabi sa kanya. Maraming tao ang nag-aakala na ito ay isang maliit na bagay lamang sa katandaan. Ngunit sa katotohanan, maaari nitong tahimik na maapektuhan ang mismong mga bahagi ng ating kalusugan na pinagsisikapan nating pangalagaan. Ang ating puso, ang ating memorya, ang ating kumpiyansa, at maging ang ating pagkalalaki. Nakipagtrabaho ako sa libu-libong kalalakihan sa buong Pilipinas, mula Maynila hanggang Cebu, mula sa mga tahimik na baryo sa Batangas hanggang sa mataong mga kalye ng Quiapo sa loob ng nakalipas na 30 taon. At sa kanilang lahat, nakita ko ang isang karaniwang takot. Doktora, normal pa po ba ito? May mali po ba sa ginagawa ko? Ibinubulong nila ang mga tanong na ito sa akin na para bang takot na may makarinig. Ngunit ang katotohanan, ang kanilang pinagdadaanan ay lubos na normal. Ang tanging isyu ay nagbago na ang kanilang mga katawan. Ngunit ang paraan ng pag-aalaga nila sa kanilang sarili ay nananatiling pareho tulad noong kanilang kabataan. Karamihan sa mga lalaki, ang ating mga tiyuhin, ama, lolo ay nagpapatuloy sa pag-masturbate sa paraang ginagawa nila noong sila ay 20 anyos. Parehong postura, parehong pag-iisip, parehong pagmamadali. Noon, ang katawan ay nababaluktot, ang isip ay matalas, ang puso ay malakas, at ang mga hormone ay sagana. Ngunit ngayon sa edad na 60 o 70, iba na ang lahat. Ang mga daluyan ng dugo ay hindi na lumalawak tulad ng dati. Ang mga senyales ng utak ay hindi na kasing talas. Ang mga emosyon ay naging mas delikado at nararapat silang bigyan ng mas malaking respeto. Ngunit nakalulungkot, walang sino man ang nagturo sa kanila niyan. At kaya't isang bagay na dating nakakatulong sa kanila na maglabas ng stress ay nagiging isang tahimik na pag-ikot na dahan-dahang umuubos ng kanilang lakas, sigla, at maging ng kanilang tiwala sa sarili. Kahit ngayon, sa maraming baryo,
at maging sa mga syudad, ang paksang ito ay nananatiling bawal pag-usapan. Ang mga matatandang lalaki na dating mga ininyero, guro, opisyal ay nalilito kapag tinatanong na magsalita tungkol sa bahagi ng kanilang katawan na kasama nila sa buong buhay nila. Hindi ko ito sinasabi bilang isang doktor lamang. Sinasabi ko ito bilang isang kapwa-tao na nasa 60s na rin, na umuupo rin sa balkonahe sa gabi, nakikinig sa malayong trapiko, at iniisip kung paano nagbabago ang aking katawan sa paglipas ng panahon. At ngayon, bilang isang kaibigan, nais kong sabihin sa iyo ito. Hindi ka nagkakamali. Hindi ka sira. Hindi ka luma. Ikaw ay hindi lamang naturuan kung paano pakinggan ang iyong katawan sa panahong ito ng iyong buhay. Lihim una, ang paninigas ay hindi na ang lahat at ayos lang iyon. Sa isang punto sa buhay ng isang lalaki, karaniwan pagkatapos ng edad na 60, minsan sa kanyang 70s, darating ang isang sandali, tahimik, ngunit lubhang nakakabagabag. Isang sandali tulad ng ibinahagi sa akin ni Mang Kiko mula sa Iloilo. Napansin ko na hindi na sumusunod ang katawan ko tulad ng dati. Bumagal na ito. At kapag sinusubukan ko, sa halip na ginhawa, pagkabalisa ang nararamdaman ko. Walang naghahanda sa atin para sa sandaling iyon. Ang dugo ay hindi na dumadaloy ng kasing dali ng dati. Ang mga sensasyon ay parang mapurol. Ang dating natural na dumarating ay nangangailangan na ngayon ng pagsisikap, pasensya, at minsan pa na ay pagkabigo. Sa katahimikang iyon, isang maliit na boses ang lumalabas sa loob ng maraming lalaki. May mali ba sa ginagawa ko? Ngunit narito ang isang bagay na iilan lamang ang nagsabi sa inyo. Dahil lamang hindi na tulad ng dati ang iyong paninigas, ay hindi nangangahulugang nawala na ang iyong pagkalalaki. At higit sa lahat, walang mali roon. Lumaki ang ating henerasyon sa isang panahon kung saan ang pagkalalaki at sexualidad ay napakakitid ang kahulugan. Ang isang malakas na lalaki ay dapat matigas. Dapat itong magtagal. Anumang senyales ng kahinaan ay nangangahulugang kabiguan. Ang mga paniniwalang ito ay ipinakain sa atin ng mga lumang pelikulang Pilipino, kwentuhan sa barberya, at kulturang mas malalim pa kaysa sa ating inaakala. Ngunit, walang sino man ang huminto para sabihin sa atin, maaaring magbago ang iyong katawan, ngunit ikaw pa rin ay isang lalaki sa ibang paraan lamang. Nakakilala ako ng mga lalaki mula sa bawat sulok ng Pilipinas, mula sa mga tsuper ng jeep sa Quiapo hanggang sa mga retiradong guro sa Vigan, na umupo sa harap ko na may mamasa-masang mga mata, iniisip na hindi na sila tunay na lalaki dahil hindi na nila makamit ang isang buong paninigas. Ngunit ang katotohanan ay pumapasok lamang sila sa isang bagong yugto ng pagkalalaki. Isang yugto kung saan mas mahalaga ang koneksyon kaysa sa tigas. Isang yugto kung saan ang presensya ay mas mahalaga kaysa sa pagganap. Nais pa rin nila ng paglalapit, hinahangad pa rin ang pagiging malapit, ngunit nalilito sila dahil walang sinuman ang nagpaliwanag na ang orgasm at paninigas ay dalawang magkaibang bagay. Oo, totoo iyon. Maaari ka pa ring makaranas ng malalim at kasiyasyang orgasm kahit walang buong paninigas. Ang mga biolohikal na sistema na responsable para sa kasiyahan at para sa paninigas ay magkahiwalay na gumagana. Ngunit, karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman naturuan nito. Kaya't kapag nagsimulang magbago ang kanilang mga katawan, mali nilang iniisip ito bilang kabiguan. Gayong sa katunayan, ito ay ebolusyon lamang. Naaalala ko si Tatay Romeo, 72 taong gulang,
Nang dumating siya sa akin, sinabi niya, "Buhay ang katawan ko, pero wala akong nararamdaman. Pakiramdam ko ay isang basyong sisidlan." Umupo kami, kinalas ang mga tao ng lumang paniniwala. Sinabi ko sa kanya, "Ang iyong mga damdamin ay hindi nawala. Nagbago lamang sila ng anyo." Pagkaraan ng 2 buwan, bumalik siya na may banayad na ngiti at sinabing may pag-asa na ulit ako. Isang bagay na akala ko ay nawala na magpakailanman, at iyon ang dahilan kung bakit nais kong ibahagi ang katotohanan ito sa iyo. Kapag huminto ka sa paghahabol sa pagganap at nagsimulang tunay na makinig sa iyong katawan, isang bagong pinto ang magbubukas. Ang paghawak ay nagiging mas banayad. Ang oras ay nagiging iyong kasama, hindi iyong kaaway. At ang paglalapit maging sa iyong sarili o sa iyong kapareha ay nagiging mas makabuluhan kaysa dati. Hindi ka sira. Ikaw ay nag-e-evolve. At ang ebolusyon na iyon ay hindi ang katapusan. Ito ay isang sagradong paanyaya upang muling tuklasin ang iyong sarili sa pamamagitan ng lente ng pagiging ganap. Lihim 2, ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa emosyon at isip. Sa edad na 65 o 70, maraming Pilipinong lalaki ang tumitingin pa rin sa masturbasyon bilang isang lihim na gawain, isang bagay na nakaugnay lamang sa pisikal na kasiyahan na dala mula sa kanilang kabataan. Iniisip nila ito bilang isang pribadong, likas na sandali, isang bagay na dumarating at umaalis ng walang gaanong kahulugan. Ngunit pagkatapos ng higit sa 30 taon ng pagtatrabaho bilang isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan, ako, si Dr. Arinmenon, ay may nakita na iilan lamang ang nakakakilala. Sa yugtong ito ng buhay, ang masturbasyon ay hindi na lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa emosyon. Ito ay tungkol sa isip. Ito ay tungkol sa kaluluwa. Nakakilala ako ng hindi mabilang na matatandang lalaki mula sa maliliit na bayan sa Laguna hanggang sa mga lumang distrito ng Maynila. Maging sila man ay mga retiradong inhinyero o matatandang may-ari ng tindahan, karamihan ay walang ideya na ang isang maliit na gawaing ito ay tahimik na naging paraan nila upang pagalingin ang kanilang sarili. Naaalala ko pa si Mang Berto, isang retiradong sundalo na naninirahan sa labas ng Maynila. Hindi siya pumunta sa akin para sa anumang pisikal na problema. Pumunta siya dahil pakiramdam niya ay hungkag siya. Sinabi niya sa akin, "Kumakain ako, natutulog ako, naglalakad ako tuwing umaga papunta sa palengke. Ngunit sa loob, pakiramdam ko ay buhay nga ako. Pero hindi naman talaga nabubuhay." Matapos ang ilang sesyon, may natuklasan kaming malalim. Gabi-gabi, hinahawakan pa rin niya ang kanyang sarili, hindi dahil sa pagnanasa, kundi sa paghahanap ng kaunting kapayapaan. Ang simpleng gawaing iyon ay nakatulong sa kanya na matulog ng mas mahimbing. Pinakalma nito ang kanyang malulungkot na araw. Minsan, ito lamang ang nagpapaalala sa kanya na siya ay isang tao pa rin na maaaring makaramdam. Ang malungkot na bahagi, hindi ito napagtanto ni Mang Berto. Akala niya ay isang lumang ugali lamang ito, isang bagay na kahiya-hiya. Hindi niya alam na ito pala ay tumutulong sa kanya na manatili sa emosyonal na balanse at hindi siya nag-iisa. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral na maraming matatandang lalaki sa buong Pilipinas, saan man sila nakatira, ay tahimik na gumagamit ng masturbasyon bilang isang paraan upang makayanan ang kalungkutan, pighati, at ang tahimik na sakit ng pagkawala na hindi kayang ipahayag ng mga salita.
hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil gusto nilang maramdaman na mayroon pa ring isang bagay na kontrolado nila sa isang mundong tila masyadong mabilis gumalaw. Ngunit narito ang hamon. Mula sa murang edad, tinuturuan tayo na ang mga lalaki ay hindi dapat magpakita ng kahinaan. Ang mga lalaki ay hindi dapat magsalita tungkol sa damdamin. Kaya't kapag ang isang lalaking lampas, diksi, ay hinahawakan ang kanyang sarili, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil siya ay malungkot o takot, hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi niya naiintindihan kung bakit ito nagdudulot sa kanya ng aliw. At kapag walang pag-unawa, walang presensya. At kapag walang presensya, ang isang bagay na maaaring naging nakapagpapagaling ay nagiging isang ugali na nagpapamanhid sa kanya sa halip. Unti-unti, tahimik ang kasiglahan sa isipan ay nagsisimulang maglaho. Alam mo ba na pagkatapos ng orgasm, ang ating utak ay naglalabas ng oxytocin, dopamine, at serotonin? Sa mga matatanda, ang mga natural na kemikal na ito ay maaaring makatulong na mapabuti ang pagtulog, magpasigla ng kalooban, at kahit na pag-aaninin ang kalungkutan. Ngunit kapag ginagawa natin ito ng walang pag-iisip, pagod, automatiko, walang koneksyon, ang utak ay hihinto sa pagtugon ng may parehong enerhiya. Ito ay nagiging mapurol, manhid, pamilyar, at pagkatapos ay walang kabuhay-buhay. Iyon ang dahilan kung bakit hinihikayat ko kayo na baguhin ang inyong pag-iisip. Huwag itong isipin bilang isang kahiyahiyang gawain. Tingnan ito bilang isang sandali ng koneksyon. Tanungin ang iyong sarili ng marahan sa bawat pagkakataon. Ginagawa ko ba ito para mahalin ang sarili ko o para lampunan ang isang kahungkagan? Talaga bang nabubuhay ako o tahimik na tumatakas? Dahil minsan, sa mismong silid kung saan tayo nag-iisa, ang malambot na ilaw ng lampara sa gabi, ang mabagal na ugong, ang electric fan, ang nagiging tanging espasyo kung saan tayo naglakas loob na damhin ang ating katotohanan matapos itong itago sa buong buhay natin. At sa maliit na tahimik na sandaling iyon, maaaring mahanap mo na muli ang iyong sarili. Lihim 3. Ang patakaran na gamitin mo, kundi mawawala, ay totoo. Ngunit walang malinaw na nagsabi sa atin. Isang maagang hapon ng taglamig, nakaupo ako sa aking klinika sa Baguio nang pumasok si Lolo Efren, isang 61 taong gulang na Ginoo. May tahimik na kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding kislap ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang sandali ng alanganing pag-uusap, lumapit siya at marahang nagtanong, "Doktora, pakiramdam ko po ay hindi na tulad ng dati ang aking katawan. Hindi ito tumutugon. At habang mas sinusubukan ko, mas lalo akong nawawalan ng pag-asa." Tiningnan ko ang kanyang mga matang nakita ko na sa napakaraming lalaki noon, mula sa mga retiradong hukom at mga manager ng bangko hanggang sa mga nagtitinda ng fishball sa kalye, ang sakit na ito ay pangkalahatan. At alam ko kaagad na hindi siya nag-iisa. Ang katotohanan ay kapag huminto ka sa paggamit ng iyong sistemang sexual sa loob ng mahabang panahon, nagsisimula itong humina. At hindi lamang ang pisikal na paggana ang naglalaho. Dahan-dahan nitong sinisira ang iyong pakiramdam ng pagiging isang lalaki. Nakalulungkot, karamihan sa mga tao ay napagtatanto lamang ito kapag huli na ang lahat. Isipin mo ito ng ganito. Isipin ang isang kotse na hindi ginamit sa loob ng maraming taon. Hindi sira ang makina, ngunit nagsisimulang kalawangin ang mga piyesa.
Kapag sa wakas ay sinubukan mong paandarin ito, ayaw nito, hindi dahil sira ito, kundi dahil matagal na itong hindi gumagalaw. Ang katawan ng lalaki ay hindi na iiba. Habang tayo ay tumatanda, ang mga daluyan ng dugo ay natural na kumikipot. Ang mga dulo ng nerbiyos ay nawawala ng talas. At ang mga tisyo sa ari, kung hindi regular na pinasisigla, ay nagsisimulang mawala ng kanilang pagkaelastiko. Wala sa mga ito ang sakit. Ito ay simpleng kawalan ng aktibidad. Nakita ko na ito ng maraming beses tulad ni Lolo Nilo mula sa vegan. Mahigit 17 na, biyudo ng higit sa 1 dekada. Nasanay na siya sa kanyang tahimik na buhay. Tinanggap ang pag-iisa at kinumbinsi ang sarili na hindi na kailangan ang paglalapit. Ngunit isang araw, muli niyang nakaugnayan ang isang matandang kaibigan mula sa kanyang kabataan. Bumalik ang mga emosyon, kumabog ang kanyang puso tulad noong siya ay trimita, ngunit hindi tumugon ang kanyang katawan. May nararamdaman pa rin ako, doktora, sabi niya, nanginginig ang boses. Ngunit ang katawan ko ay parang manhid. Minsan, masakit pa nga. Sinubukan niya ang gamot, mga langis, maging ang mga tradisyonal na lunas na ipinasa sa mga henerasyon, ngunit walang gumana. Kaya't umupo ako kasama niya, marahang inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat at sinabi, "Lolo Nilo, hindi ito isang sakit. Nakalimutan lang ng iyong katawan kung paano tumugon. Ang kailangan lang ay pasensya, kahinahunan, at regular na pangangalaga. Tulad ng isang tuyong bukirin pagkatapos ng tag-araw, bigyan mo ito ng ilang malumanay na ulan, at ang lupa ay magsisimulang huminga muli. Hindi ito isang himala. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Ngunit kung hahawakan mo ang iyong katawan ng may presensya, kung tunay kang makikinig, sasagot ito. At isang araw, mararamdaman mo itong muli. Ako pa rin ito, buhay pa rin ako, nakakaramdam pa rin ako." Iyon ang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi sa mga matatandang lalaki, ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay kung paano mo pinapanatili ang paggana ng iyong kalusugang sexual. Pinapanatili nitong dumadaloy ang dugo sa mga pinong tisyu. Sinasabi nito sa iyong katawan, mahalaga pa rin ito sa akin. Hindi ko pa nakakalimutan ang bahaging ito ng aking sarili. At makikinig ang iyong katawan. Maraming lalaki ang naniniwala wala na akong kapareha. Kaya bakit ko pa pananatilihin ang bahaging ito sa akin? Ngunit iyon ang hindi pagkakaunawaan. Hindi mo kailangan ng sinuman upang panatilihing buhay ang bahaging ito. Kailangan mo lamang ng kuryosidad, kamalayan, at isang mabait na rutina sa iyong sarili. Sa katotohanan, hanggat hindi mo ito hinahayaang mamatay, kung sakaling bumalik ang paglalapit, handa ka pa rin, buong presensya, buo ang emosyon. Huwag maghintay ng iba para gisingin ka muli. Panatilihing buhay ang koneksyon sa iyong sarili dahil kapag nakalimutan na ng katawan, mas mahirap nang matutong muli. At hindi ko ito sinasabi para takutin ka. Sinasabi ko ito upang maunawaan mo na karapat-dapat kang makaramdam kahit na ikaw ay 60, 70 o 80. At kung tatanungin mo ako kung ano ang tunay na nagpapanatiling buhay sa isang matandang lalaki, hindi ko sasabihin ang presyo ng dugo o antas ng asukal. Sasabihin ko ito. Ito ang kakayahang maramdaman na ikaw ay buhay pa, na ikaw pa rin ay ikaw. At kung mapanghahawakan mo iyon sa pamamagitan ng kahit na pinakamaliit, pinakapribadong mga gawain, napanghawakan mo na ang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay.
Lihim 4. Ang porn ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong natural na sexual reflexes nang hindi mo namamalayan. Sa mga huling yugto ng buhay, kapag malalaki na at may sariling pamilya na ang mga anak, kapag mas tahimik na ang kusina at ang mga gabi sa bahay ay naging payapa, maraming matatandang lalaki sa buong Pilipinas ang nagsisimulang bumuo ng tahimik na personal na mga gawi upang punan ang katahimikan. Hindi ito hayagang pinag-uusapan, ngunit marami tulad ni Mang Cardo mula sa Zamboanga o Mr. Ibrahim mula sa Marawi ang tahimik na kumukuha ng kanilang mga telepono o tablet gabi-gabi. Ilang topic lang at isang video ang lilitaw. Mabilis, matindi, agad na nakapagbibigay kasiyahan. At sa isang sandali, sapat na ang pakiramdam. Ngunit dahan-dahan, isang kakaibang bagay ang nagsisimulang mangyari. Napapansin mong mas nagiging mahirap makaramdam ng pagkasabik. Ang climax ay nagsisimulang maging mapurol. At unti-unti, ang pagnanais para sa tunay na paglalapit sa isang tunay na tao na may tunay na emosyon ay naglalaho. Hindi ito dahil sa tumanda ka na. At hindi ito dahil lamang sa bumaba na ang iyong mga hormone. Ito ay dahil ang iyong utak, tahimik at walang babala, ay na-reprogram gabi-gabi sa ilalim ng asol na ilaw na iyon na may mga larawang hindi totoo. Ito ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ito ay neuroscience. Ako si Dr. Romesh na, isang espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki sa Kerala. Sa paglipas ng mga taon, nakakilala ako ng hindi mabilang na mga lalaki na may edad 60, 70, kahit 80 na lumalapit sa akin na nalilito at nawawala ng pag-asa. Sinasabi nila, "Doktor, hindi ko na po maramdaman ang dati. Mahal ko pa rin ang asawa ko. Gusto ko pa rin maging malapit. Ngunit nawawala ang pakiramdam. At kapag nakikinig ako ng mabuti, napagtatanto kong ang dahilan ay hindi edad. Ito ay isang ugali, isang pamilyar na pribadong ugali na dahan-dahang nagre-rewire sa utak. Ang panonood ng porn." Kita nyo, sa bawat panonood ninyo, lalo na ng mga video na lubhang nakakapukaw, ang inyong utak ay binabaha ng dopamine, ang kemikal ng kasiyahan. Sa una, ito ay gumagana ng mahusay. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang utak ay umaangkop. Ito ay nagiging mapurol. Tulad ng pagdaragdag ng sobrang asukal sa iyong pang-araw-araw na kapeng barako, sa huli ang tamis na iyon ay hindi na nakakapagpasigla sa iyo. Nagsisimula kang mangailangan ng higit pa, mas malakas, mas matalas, at unti-unti nawawala ang natural na pagiging sensitibo ng iyong nervous system. Tumaas ang iyong arousal threshold, ngunit bumababa ang iyong emosyonal na koneksyon. At ang pinakapanganib na bahagi, habang tayo ay tumatanda, nawawala ang kakayahang umangkop ng utak. Hindi ito makakabawi tulad noong ikaw ay 30s o 40s. Kung umasa ka sa mga imahe sa screen sa loob ng maraming taon, ang iyong utak ay nasasanay na tumugon lamang sa mga sukdulan at artipisyal na nag-uudyok, hindi sa paghawak, imahinasyon o memorya. Tinatawag ko itong kondisyon na pagkapagod ng sexual reflex. Maraming lalaki ang hindi man lang alam na nangyayari ito sa kanila. Ipinapalagay nila na ito ay katandaan o presyon ng dugo o ilang menor de edad na sakit. Ngunit ito talaga ay ang utak na dahan-dahang tinuturuan ng maling mga senyales gabi-gabi sa pamamagitan ng kumikinang na screen na iyon. Naaalala ko si Mang Ramon, 68, mula sa Bacolod. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Gabi-gabi, nagsimula siya sa YouTube, pagkatapos ay tahimik
na lumipat sa mas pribadong nilalaman. Noong una, gusto niya lang maramdaman ang presensya ng isang tao kahit na ito ay virtual na init lamang. Ngunit makalipas ang 1 taon, lumapit siya sa akin at sinabing, "Wala na akong maramdaman, doktora. Kahit nakasama ko ang isang tunay na tao, parang nagtayo ako ng pader sa paligid ng aking mga pandama." Nagsimula kami mula sa simula, hakbang-hakbang. Hindi ko sinabi sa kanya na itigil ang lahat kaagad. Ginabayan ko lamang siya pabalik sa kanyang hininga, sa maingat na paghawak, sa mga lumang emosyonal na alaala mula sa kanyang kabataan. At pagkatapos ng ilang buwan, bumalik siya. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag. Ang kanyang boses ay may mas maraming buhay. At sinabi niya sa akin, "Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay tunay akong buhay muli." Kaya't kung mag-isa kang nakatira at kung mayroon ka ring tahimik na panggabing ugali, hindi ko sinasabing itigil mo ito ng biglaan. Inaanyayahan kitang magsimulang muli ng may kamalayan. Isantabi ang telepono. Patayin ang screen. Hawakan ang iyong sarili, hindi para sa climax, kundi para sa koneksyon. Hayaan mong bumalik ang iyong imahinasyon. Hayaan mong huminga muli ang iyong mga emosyon sa pamamagitan ng mga simpleng bagay tulad ng tunog ng ulan sa bubong, ang iyong kamay na marahang nakapatong sa iyong dibdib, o ang malambot na ritmo ng iyong hininga sa katahimikan ng gabi. Dahil hindi ito tungkol sa pagsuko sa sexualidad. Ito ay tungkol sa pagbawi nito sa isang mas malalim, mas natural, at makataong paraan kaysa dati. Lihim 5. Karamihan sa mga doktor ay hindi ito sasabihin, ngunit ang masturbasyon ay maaaring maging isang salbabida. Nakaupo na ako kasama ang libu-libong matatandang lalaki mula sa mga magsasaka sa Nueva Ecija hanggang sa mga retiradong guro sa Davao. At may isang pangungusap na narinig ko ng napakaraming beses na hanggang ngayon ay sumasakit pa rin sa aking puso sa tuwing maririnig ko ito. "Doktora, hindi ko po alam na sa edad kong ito, pinapayagan pa pala akong gawin ito." Sinasabi nila ito ng marahan. Nakayuko ang mga mata na para bang nagkukumpisal ng isang kasalanan. Ang ilan ay pumipilit ng isang kinakabahang ngiti. Ang iba ay naghihintay sa katahimikan para sa aking reaksyon. Ngunit naiintindihan ko, hindi sila nagsasalita tungkol sa pagnanasa. Sila ay nagsasalita tungkol sa pag-iral. Ang katotohanan ay ang masturbasyon sa katandaan ay hindi lamang katanggap-tanggap. Maaaring ito ay isa sa mga nakapagpapagaling na gawain na maiaalok mo sa iyong sarili. Hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa emosyonal na kagalingan, para sa mas mahimbing na tulog, para sa balansing ritmo ng puso, at higit sa lahat, para sa pagpapahalaga sa sarili. Ang nakakalungkot sa akin ay karamihan sa mga matatandang lalaki sa Pilipinas ay hindi kailanman nasabihan nito ng sinumang doktor. Bakit? Dahil ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan mula Luzon hanggang Mindanao ay sinasanay pa rin kami na mag-focus sa sakit, presyon ng dugo, diabetes, paggana ng bato. Tinuturuan kami kung paano magreseta, kung paano mag-opera, kung paano magbasa ng mga resulta ng dugo. Ngunit hindi kung paano kausapin ang isang 70 taong gulang na lalaki tungkol sa kanyang tahimik na pagnanais na makaramdam pa ring tao. Makaramdam pa ring isang lalaki kahit na puti na ang kanyang buhok, sumasakit ang kanyang mga kasukasuan, at patuloy na sinasabi ng kanyang mga anak, "Magpahinga na lang po kayo, Papa." At kaya gabi-gabi sa katahimikan ng kanilang mga silid-tulugan, milyon-milyong matatandang Pilipinong lalaki
ang nagtatanong sa kanilang sarili, mali ba ang ginagawa ko? Nagiging mahina ba ako? Marumi, kahiya-hiya, at ang katahimikang iyon ang tunay na panganib. Kaya't hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw. Kapag nag-masturbate ka ng may kamalayan, ng may kabaitan sa iyong sarili, hindi lamang ito isang gawain. Ito ay nagiging isang uri ng therapy. Pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo sa pelvic region na kritikal sa katandaan upang maiwasan ang paninigas at pag-urong ng tissue. Pinapanatili nitong malusog ang prostate sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa katawan na maglabas ng mga lumang likido at bawasan ang pamamaga. Nagtitrigger ito ng paglabas ng mga nakakakalmang chemical sa utak tulad ng oxytocin at serotonin na nagbabawas ng stress at tumutulong sa iyo na matulog ng mas mahimbing. Ngunit higit pa sa biyolohiya, ito rin ay tungkol sa dignidad. Nakita ko na ang napakaraming lalaki na kumalas sa kanilang buhay sexual upang dahan-dahang kumalas mula sa kanilang sarili. Humihinto sila sa pagtingin sa salamin. Humihinto sila sa pagsusuklay ng kanilang buhok. Humihinto sila sa pagnanais ng paghawak ng ibang tao. At dahan-dahan sa loob, humihinto sila sa paniniwala na sila ay kaibig-ibig. Naaalala ko si Lolo Sendo, isang 75 taong gulang mula sa Dumaguete. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, hindi niya hinawakan ang sarili niyang katawan kahit isang beses. Sinabi niya sa akin, akala ko tapos na ang bahaging yon ng buhay ko. Kakaiba ang pakiramdam, hindi wasto. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng insomnia, naging magagalitin siya. Kahit ang pag-aalaga sa kanyang minamahal na hardin, isang pinagmumulan ng kagalakan sa loob ng mga dekada, ay hindi na niya kinagiliwan. Nang sa wakas ay nag-usap kami ng hayagan, marahan kong tinanong, alam niyo po ba na ang paghahawak sa inyong sarili, hindi dahil sa pagnanasa, kundi para lamang makaramdam, ay isang gawa rin ng pag-aalaga sa sarili? Namuo ang luha sa kanyang mga mata at ibinulong niya ang isang pangungusap na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi ko po alam na pinapayagan pa pala akong maging lalaki. Ang isang pangungusap na iyon ay yumayanig pa rin sa akin dahil alam kong may hindi mabilang na matatandang lalaki sa Pilipinas na pareho ang nararamdaman. Ngunit hindi kailanman sinasabi ng malakas. Tinuruan tayo na ang sex ay para sa mga bata. Na pagkatapos ng 60 o 70, kung mayroon ka pa ring pagnanasa, ito ay mali, kahiya-hiya, kahit immoral. Ngunit ang paniniwalang iyon ay lubhang masakit dahil ang pagnanasa ay hindi naglalaho. Nagbabago ito ng anyo at kung igagalang mo ang pagbabagong iyon, hindi mo mawawala ang iyong pagkalalaki. Sa katunayan, nagsisimula kang abutin ang isang lalim sa loob mo na maaaring hindi mo naintindihan sa iyong mga mas batang taon. Kaya, bakit hindi ito pinag-uusapan ng karamihan sa mga doktor? Dahil naiilang sila, natatakot sila, hindi nila alam kung paano magsisimula at ipinapalagay nila na ayaw mong marinig ito. Ngunit alam kong gusto ninyo. At narito ako para sabihin sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Hindi kayo nagkakamali. May karapatan pa rin kayong makaramdam. May karapatan pa rin kayong mabuhay ng lubos sa inyong katawan ng may respeto at karangalan. Ang masturbasyon ay hindi isang kabiguan. Maaaring ito ang huling tulay sa pagitan mo at ng iyong tunay na sarili. Ang lugar kung saan maaari mong ibulong, mahalaga pa rin ako, buhay pa rin ako, karapat-dapat pa rin ako sa pagmamahal. Kung matagal mo nang tahimik
na dinadala ang mga pag-aalinlangan, pakawalan mo na ang mga ito. Walang kahiya-hiya sa pagmamahal sa sarili mong katawan, lalo na sa isang mundong unti-unting nakakalimot sa mga matatandang lalaki. Dahil ang masturbasyon ay hindi ang problema. Ang katahimikan ang problema. At kapag ang katahimikang iyon ay sa wakas ay nabasag, matutuklasan mo. Hindi ka kailanman nawala. Ikaw ay natututo lamang kung paano umuwi sa iyong sarili. Kung nanatili ka sa akin hanggang sa pinakadulo ng bidyong ito, nais kong sabihin ito mula sa kaibuturan ng aking puso. Salamat. Salamat sa iyong tapang na makinig. Salamat sa pag-upo kasama ko, marahil sa iyong tahimik na silid sa tabi ng isang tasa ng mainit na salabat habang kumukupas ang liwanag ng hapon sa Maynila upang pakinggan ang isang bagay na hindi kailanman itinuro sa atin kung paano pag-usapan. Ang katotohanang ikaw ay interesado pa rin, nagmamalasakit pa rin, at nagnanais pa ring maunawaan ang iyong sarili ay nagsasabi sa akin ng isang bagay ng malinaw. Isa ka sa mga tunay na malakas na lalaki, isang lalaking tumatangging hayaan ang katahimikan na tukuyin ang mga huling kabanata ng kanyang buhay. Sinimulan natin ang paglalakbay na ito na may tahimik na mga tanong. Malibang isipin ang mga bagay na ito sa aking edad, nagiging mahina na ba ako? Ngunit ang natagpuan natin ay hindi kahihiyan kundi malalim na katotohanan ng tao na ang paninigas ay maaaring magbago, ngunit ang kasiyahan ay hindi kailangang maglaho, na ang paghawak sa iyong sarili ay hindi lamang pisikal. Maaari uri itong maging emosyonal na pagpapagaling, na kahit na makalimot ang katawan, maaari itong makaalala muli. At ang masturbasyon, kapag tunay na naunawaan, ay hindi isang kasalanan, kundi minsan ang huling hibla na nag-uugnay sa atin sa ating pagkalalaki. Hindi ako nagsasalita sa inyo gamit ang kaalaman mula sa libro. Nagsasalita ako mula sa puso ng isang tao na umupo sa tabi ng mga lalaking tulad ninyo sa isang klinika sa Cebu, sa isang bangko malapit sa rails ng tren sa Bicol, sa ilalim ng lilim ng isang lumang bahay sa Pampanga, nakikinig sa mga kwentong hindi nila kailanman naglakas loob na sabihin kaninuman. Nakakita ako ng mga lalaking inakala na sila ay sira, ngunit sa totoo lang ay walang sinumang nagpaliwanag ng kanilang mga katawan sa kanila. Nakakita ako ng mga lalaking inakala na huli na ang lahat, ngunit sa mismong sandaling sila ay nagbukas, doon sila nagsimulang mabuhay muli. Ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito. Ang pag-aalaga at pagmamahal sa sarili ay walang edad. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagtanggi sa pagbabago, kundi sa pagyakap dito ng may pag-unawa at karunungan. Karapatan ninyong maramdaman na kayo ay buo, buhay, at mahalaga sa bawat yugto ng inyong buhay. Kaya, kung mayroon ka pa ring alinlangan o pagkakasala sa loob, hinihiling ko lamang na ibulong mo ito sa iyong sarili ngayong gabi. Mahalaga pa rin ako. May karapatan pa rin akong makaramdam. At ang katawan na ito, dito pa rin ako nabubuhay ng lubusan. Hindi ka masyadong matanda. Hindi ka patapos. Ikaw ay nasa isang paglalakbay lamang pabalik sa iyong sarili. At kung anumang bagay sa video na ito ang nagparamdam sa iyo na nauunawaan ka, naaliw, o hindi gaanong nag-iisa, mangyaring i-click ang like upang malaman kong hindi ako nagsasalita sa katahimikan. Kung may kakilala ka, isang kaibigan noong kabataan, isang pinsan, isang kapatid na maaaring nagdadala rin ng parehong tahimik na pasanin,
mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Maaaring ito ang pag-uusap na hinihintay nila sa buong buhay nila. At kung nais mong maglakbay pa kasama ko sa pamamagitan ng mas tapat at banayad na mga kwentong tulad nito, mangyaring pindutin ang subscribe at i-on ang bell icon. Dahil dito, hindi lang kalusugan ang pinag-uusapan natin ang pagiging tao. Maraming salamat po at mag-ingat kayong lagi.